sa pangalawang araw ng ating Philippine Loop Adventure Tour. Tignan ang magagandang tanawin, Ayan, ganda. alamin ang bawat kasaysayan, Sa wakas, dito na tayo guys. Sir, ito na ba yung Pesang? at abutan ng pagod. Parang inaantok ako eh. Tara, sama kayo sa biyahe ko. Nandito na tayo sa Vigan. New highest elevation of the Philippine highway system. Ay, ang highest ito. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat hinto may ganda sa gawing araw. Tawid sa tulay, sa bukid, sa baybay, sama ka na, ito na ang lakbay. Mototrip, ikutin ang Pilipinas. Welcome to Pagod World! Woo! Wow! Ito na ang Patakat Viaduct! Philippine Loop checkpoint number 5. Thank you, sir. Ingat din po. Ingat. Ate, ayan, dinagdagan ka na. Ingat, ate. Sa Ilocos, buhangin at ilaw ng umaga. Sa Good morning, guys. Welcome na naman sa isa na namang episode ng Moto Creep. So, kung di nyo pa nakapanood yung mga previous episodes natin, nandyan yung link sa description sa baba. No? At today is also my riding day number 2. At nandito tayo ngayon sa Baguio City, no? Tapos na akong maggayak. Ito, nagsasapatos na lang. Bababa lang ako sa cafeteria nila or sa coffee shop nila para kumain. And maaga tayong mag-ride out kasi hindi tayo nakatuloy ng atok kahapon. So dahil hindi tayo nakapag-atok kahapon, 2 hours yung delay natin today. Meron tayong 2 hours agad na delay kasi 2 hours yun hanggang atok. Pagka motor ang sinasabi ko. So puro zigzag kasi yun. 50 kilometers, supposedly kaya siya ng 1 hour kung straight yung daan. Puro Halsema Highway yun eh. Puro yun banking na bangin na malalim. So, tara guys. Almusal lang ako. Pakita ko sa inyo yung cafeteria. Nice one. Kain tayo ng breakfast, guys. Breakfast. Ayun yung pagkain natin. Siyempre, kape at saka tosilog. Tara, kain tayo. Ayun, at nakabalik na tayo ng room. At dahil for 2 people yung room natin, yung food voucher, dalawa din siya. So yung isa ginamit ko for breakfast at yung isa pwede daw mag-take out. Ayan. So shout out Hotel Venice, no. Hindi na ako gagastos mamayang lunch. Though I think kasama rin naman kasi talaga to sa binayaran natin sa room. At least naka-menos tayo ng gastos for our lunch. So, ito na siya. Tosilog pa rin yan na may gulay. Although, ito rin yung breakfast ko. Magiging juicy pa ba tayo, di ba? Tapos yan. Tapos to. So, bababa na ako, mag-check out na ako at tara na. Let's go! Good morning, Baguio City. On my right side, ayan yung Burnham Park.
So, ang temperature pala sa Baguio City ngayon ay 19 degrees Celsius. Mainit pa yan. Time check 8:03. So 8, sabi ko 7 ako magte-take off eh. 8 na ako nakaalis. Tingnan natin, no? At yung pupuntahan natin, yung pag-i-stayan natin mamayang gabi is target ko Vegan City. At hindi naman yun ano. Ibig ko sabihin hindi na liblib yon. So pwede na akong gabihin today. So kung gagabihin ako today is carry lang. Okay lang sa akin. Magpapagas muna ako dito sa Petron Harrison. Ayan. Kasi kailangan full tank tayong umalis ng Baguio kasi puro bundok ang pupuntahan natin. So tara. Ayun, gas number 4 for our North Luzon leg. 284.24 pesos. 3.4 liters. Yun lang, matraffic na. 8:25 na, oh. Delay agad ako. Actually, ngayon ko lang kahapon ko lang naalala nung nasa Cannon Road na ako na may coding nga pala dito sa Baguio. Buti na lang yung day 1 ko is Lunes ako nandito. Kasi 7 yung dulo ng plaka natin. So Thursday ang coding natin. Maski motor, guys. La Trinidad at saka Baguio may coding. Kung napanood nyo yung Cordillera Loop namin nila Kuya Chris ng Rock Group, no? Yung galing kaming Atok, day 3 na yun eh. Papunta kami Baguio. Dito kami dumaan na Matarik, di ba? Matarik din yung pababa nito. Kasi backdoor to ng ng tawag dito ng La Trinidad. So hindi na tayo dadaan sa traffic ng La Trinidad. Kaya gamit na gamit dito ang braking power ni Maki. Kaya turn right tayo dito. Wow! Good morning, Baguio! Wow! Ganda! Woo! Wow! Ayun na, palabas na tayo ng Halsema Highway. Ito na yung Halsema Highway, guys. Isa sa mga pinaka-iconic na kalsada sa Pilipinas ang Halsema Highway. Ipinangalan ito kay Eusebius Julius Halsema, isang American engineer na nagsilbing alkalde ng lungsod ng Baguio mula 1920 hanggang 1937. Nagsimula ang konstruksyon ng highway noong 1922 bilang isang foot trail at natapos ito noong 1930. Sa paglipas ng panahon, naging isa ito sa pinakamahalagang daan na nag-uugnay sa Benguet at Mountain Province. Eto na! Okay! Ilang kilometers pa ito? 41 na kilometers, guys, nakalagay. Dito nga pala sa Halsema Highway, guys, from Baguio to Ato. Maraming makakapansin nito, no? Kasi may amoy daw dito, amoy daing. So, nag-research tayo dyan, syempre, kasi maraming beses na tayong nakapunta din ng Ato. At bakit nga ba pagdating dito, parang may masangsang na amoy. Yung iba mabango daw kasi amoy daing daw, no? Pero nung nag-research ako nagbasa-basa ako ng mga nila sa Reddit, no? Yun pala ay yun? Dumi pala yun ng mga manok. So, yikes! Yung pala yung daing, no? So, ayun guys, yun yung trivia natin for today, no? Paki-comment down na lang din sa baba, dyan sa comment section natin kung yun nga ba yun, no? So, next time na pupunta kayo rito, no, na yung inaamoy-amoy nyo na akala nyo masarap na daing, hindi pala daing, kundi daing. Daing X, dying smell, check.
Kaya pala dying kasi. At dahil papunta na tayo ng former highest point sa Atok, no? Elevation check muna tayo. Currently, we are now at 1,351 meters above sea level. So, kung nagtataka kayo, paano ko nalalaman yung elevation natin is etong DJI Osmo Action 6, eto nasa helmet ko. Nakikita ko yung elevation dito, no? Yung elevation profile. So, yan lang guys. At enjoyin muna natin ang magandang tanawin, hindi magandang kalsada. Magandang tanawin ng Halsema Highway dito sa Benguet from Baguio to Atok. Magandang background music. Pasok! Ang ganda ng view! Woo! Woohoo! Ang ganda! Woohoo! Ayan guys, so tingnan nyo, truck ko. May mga manok sa loob, nakikita ko. So, yan yung mga naaamoy nyo dito sa Atok. Yan! Asa natin guys. Ganda ng view sa right side ko. Wow! May fog na! Half tunnel. Woo! Taasan natin, 1.8 kilometers na lang. Nandun na tayo sa former highest point. We're now at 2,176 meters above sea level. Time check 10:16. Ayun na! Woo! Highest point. We're here. Highest point. Kailangan natin picturean yung motor dito. Whoa! Whew. We're here. Philippine Loop checkpoint number 3. Highest point. Philippine Highway System. 7,400 feet. 2,181 meters above sea level. Siyempre, mandatory photo ops kasi checkpoint. Tapos, paliparan natin ng drone pa ganun. Let's go! Picture kayo, ma'am. Alis na ako. Ano kaya, paano pa lang? Oo. Sagada? Pabigan. Ay, galing. Baguio. Manila. Galing ka Manila. Oo. Subic, Paikot na ako, Alaminos. pero galing lang ako ng Banawi lang ako. Umikot ka pa ganun. Banawi. Sagada. Bakit ako Sagada? Tinok. Dapat umakit ka na rin ng Tinok. Tinok? Yung... Hindi kayo ng araw eh. Yun yung next ko, Tinok. Wala ka lang? Oh. Wala eh. Busy yung mga ka-group ride ko eh. Pauwi na kami, Baguio, tapos diretso na kami, Bulacan kami. Bulacan. Sige. Yep. Sige po. Yun no, shoutout po kala kuya and kay ate na naka Yamaha Sniper na nakasabay natin sa Atok highest point. Guys, andito ako sa view deck ko. Ayan, ang ganda. Grabe. So magpapalipad na tayo ng drone. So ito na ang drone shots. In 3, 2, 1.
Ayun, at tapos na tayong mag-picture doon sa third checkpoint natin. At biyahe muna ako papuntang Tinok. At enjoyin nyo muna ang kalsada ng Bugyas, no? Dadaan tayo ng Bugyas, tapos try nating umakyat ng Tinok New Highest Point. So tara, let's go! What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too vast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept love. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I lay it down. Upward falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your skies? The gift of freedom, gold can't buy. Ay, grabe. Grabe, napalaban ako dun. Sakit sa kamay. Sakit sa braso. Hindi kasi pang ganon yung si Maki. Hindi pang ganon si Maki. Grabe, rap na rap. Yung suspension ko kasi nakaset yan sa touring. Hindi yan nakaset sa off-road. Pwede ko yan iset sa off-road, pero mabigat ang takbo. Anyway, back to the game. Bugyas. So sa Bugyas na tayo. Ayan guys, so ito yung intersection. Ayun, no? Tinok 33, Bugyas 15, Kabayan 32, tapos dito tayo dadaan mamaya pa Besang Pass. Pero ito yung Benguet State University. Benguet State University pala to. Tara, laban sa alas 10. 33 kilometers yung Tinok town proper yon. Yung highest point 22 kilometers lang. Medyo liblib kasi yung part na to eh. Tapos matarik talaga. Ayun, bumababa tayo. Siyempre aahunin din natin yan mamaya pag uwi. Tapos alam ko may part dito na rough road ulit eh, pero maigsi lang. Ito yung ano dito. Kala mo putol yung daan eh. Ito gusto natin, adventure, di ba? So, tara na. Ang current elevation pala natin ay 1,574 meters above sea level. Baka pala maligaw kayo pag pumunta kayo ng Tinok, ha? Yung Tinok kasi kailangan mong kumaliwa. May kakaliwaan ka na kanto na madali siyang makita kasi dire-diretso siya na paakyat na matarik, no? Nung first time ka kasing punta doon, nung magkakasama kami ng rock group, naligaw ako. Nung hinabol ko sila, na dire-diretso ko yung Halsema. Ay, hindi na pala Halsema to, sorry. Yung yung kalsada, yung highway, papunta na palang yon, Mount Pulag. Yun yung papuntang Mount Pulag, yung nadiretso ko. Kabayan ata ang bayan doon. Bumalik ako ngayon kasi napansin ko, sabi ko, ang tulin-tulin ko na. Di ko sila naabutan, di ko sila nakikita. Tapos parang hindi naman yun yung papuntang highest point. Sigsag pero hindi umaangat yung daan eh. So nagsuspetsa ako na hindi yun. Kaya ayun, buti na lang. Tapos nagtanong ako doon sa may gas station doon. Nagtanong ako doon sa bantay. Sabi, ay doon pa. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong kanto. Dito tayo sa kinainan namin dati ng lunch. 1,364 meters lang pala to above sea level. 26 minutes na lang
nandun na tayo. Ayun guys, nakikita ko na yun. Yung kalsadang Matarik na paakyat ng Tinok. To, yung mataas na yan, dyan tayo. Ang nangyari kasi sa akin, eto, diniretso ko tong right na to. Okay! Tingnan nyo naman kung gaano katarik yan. Hindi lang yan matarik sa camera, pero matarik siya. Kailangan kong umupo sa unahan kasi technical tong akyat na to. Sobrang tarik nito, guys. Let's enjoy the ahon. 10 kilometers na lang. Andun na tayo. Taas na natin, guys. Ayun, yung highest point. Grabe! Woo! 1,850 meters above sea level. Time check, 12:44. Ito na yung dadaan tayo sa parang tinatagos na natin mga bundok. O yun guys, sa right side ko, kita nyo dyan sa Insta360. Kita nyo ba yan? Ito na oh! Grabe, ang taas na natin. 1,975 meters above sea level na tayo, guys. May bumaba doon. Hindi ginaya ng motor niya yung yung tarik. Grabe tarik nun. Naglalakad yung angkas eh. Nandito na ang halimaw! Halimaw ka pa, lagpas ka tuloy. Ano yung meme na yun, guys? Uy, lumagpas na ako? Sa sobrang excitement, lumagpas ako. Ayan, halimaw pala. Lumagpas ka tuloy. Ito. Ayun! Sa wakas, nandito na tayo, guys. Welcome, new highest elevation of the Philippine Highway System, Cordillera Administrative Region. Binasa ko na to dati. Grabe guys, so 2,428.66 meters above sea level. Sa camera ko, yan din yung reading. Grabe guys. Imagine from 1,300 meters, inakyat natin siya ng 2,400. Ang tanong, may signal ba? Walang signal. Syempre, picture tayo kasi checkpoint to eh. Tara. Shout out. Christian. Sir Christian at saka si Sir. Ayun. Taga dito kayo, sir? Yes, sir. Ayun. Ah. Thank you, sir. Ayan. Sige. Thank you din. So, ayun. Vlogger tayo eh. Kaya iniyan tayong sticker. Nag-echo yung voice ko. Try nga natin. Ha! Mic check. Grabe, nag-echo. Yung boses ko parang may reverb. Grabe guys. At hindi ko mahanap yung sticker ko. Grabe guys, walang katao-tao. Ako lang tao dito. Yan, ganito pag nagpunta kayo. Ano ngayon? July 21 guys. So, ito yung dating signage ng new highest point. Tinanggal nila, yun yung nagpuro sticker. Ayan, nilipat nila dito. Which is, bawal ng dikitan. So, di tayo pwedeng magbida-bida pag tinikitan ko ng sticker yan. Mapa-flag down yung page ko. Diba? Hindi ko alam saan ako pwedeng magdikit dito para next time na bumalik tayo is, I think magdidikit ako doon. Tara. Ayan.
Tatlo kaya idikit ko para kung may magnaka. Mga tirador ng sticker dyan ha. Kayo ha. So, bababa na din ako agad at naghahabol ako ng oras. Tara na. Ayun guys, oh, naka-auto follow sa akin si Eagle. Ayun oh. 'Di ba? Niisip ko kung bibilisan ko ba ng konti is kaya niya akong habulin. Mga 40 kph siguro. Kaya ba? Kaya niya 40. When the knees hit the ground. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul remains. I'm yours forever. Finally here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul remains on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down at word for land. Spirit soaring, I'm Hirap nito. Zero visibility. Grabe experience na to. Grabe, beyond the clouds talaga eh. Ay, beyond the clouds. Through the clouds. Oh! Grabe. Landing. And we are back. Just like that. Okay, nakapag-down na ako dun sa Traversa Hotel. Yung una kong North Loop, dun din ako nagstay. No? May isa pa eh. Pero mas meron pang isang hotel, yung Happy Gray Hotel. Kaya lang siguro bago lang yon. Di ko sure, no. Comment down naman kayo sa baba kung recommendable din ba yung hotel na yon. Kasi parang nakakatakot dun sa hotel na yun. So, yun lang. Ang pangit lang sa Vegan Traversa Hotel, wala silang elevator. Ayun. Ang kinuha ko, yung pinakamura lang na available. 1,900 siya. At may kasama na siyang breakfast for 2 people. So, sana, no, pwede ding mag-take out. Sana, para bukas, goods na. So, as you can see sa video kanina, nakaliko na tayo dito sa papuntang Cervantes. Papuntang Ilocos, no? At dun sa intersection ng Cervantes, to turn left ulit tayo doon. Kasi pag diniretso mo yon, pwede din naman. Pwede mo rin diretsoin yon. Kaya lang, may dun eh, may trail dun. So, ayoko dun dumaan. May trail doon na hindi naman ganun ka-igse. Ano dun eh, yung may view ng ng Ilocos, parang view deck. Tapos makikita mo doon yung ang labas na pala noon ay puro ko sorry guys, pagod na. Time check 2:20, no? Sorry guys, pagod na At ang labas noon is malapit na sa Vegan. Yung lalabasan natin ay Tagudin lang, no? Doon lang tayo. Para straight na lang. Wala rin pala muna akong Insta ngayon kasi naka-charge.
nalobat siya. Hindi ako nakapag-insta pababa ng highest point. So, akit tayo ng Besang Pass at enjoy natin ang magandang kalsada. Pero bago yan, update ko muna kayo pag nandun na ako sa may Cervantes. Nga pala, no, nabalitaan ko kagabi sa balita. Siyempre, saan mo pa ba mababalitaan yung balita? Eh di sa balita, di ba? Kaya nga siya tinawag na balita eh. Yun, nabasa ko na may paparating daw na namumuong bagyo. So, weekend siya. Eh ang Friday, di ba, kasama sa weekends. Friday dapat yung pauwi natin from Santiago City hanggang bahay. Pag hindi kakayanin, mag-i-stay ako sa Baler. Kaso ang problema, baka maipit ako dun dahil sa bagyo. Mauubos ang budget ko dun. Pero ang mahalaga is safe. Kaya din i-make sure ko na ma-reach ko yung Bigan ngayong araw. Kasi na-delay talaga ako ng 2 hours ngayong araw. Kung hindi sana ako na-delay ng 2 hours, meaning kung sa Atok ako nakapag-stay, lalo na kung doon ako nakapag-stay sa may Heights Place. Kasi yun talaga ang balak ko, Heights Place, sa may malapit sa Mount Olis. Kasi maganda yung ano doon eh, tsaka malamig pa, di ba? Maganda doon sa Heights Place. Kaya nga lang, ayun, puro truck kahapon sa Pangasinan. Eh ang kitid ng kalsada, di ako maka-overtake. Yung Alaminos to Dagupan ko, inabot ng 2 oras. Isipin mo yun, Alaminos to Dagupan, ilang kilometers lang yun, 2 oras. Eh yung 2 oras na yun, makaka 100 kilometers na ako dun. So ayun, yun yung nangyari kahapon. Yun yung naging delay ko. Kaya wala talaga, yung mahalaga kasi safe tayo, no? Hindi ko inilaban na pumunta ako ng Atok na nakarating ako ng Baguio 5, ano na, hindi, mag-aalas 5 ako nakarating ng Baguio. Eh pag inakyat ko ng Atok yun, alas 7 ko nasa Atok, hating gabi, di ba? Kaya din hindi ako nag-book. Tapos umuulan-ulan pa kagabi. Kung nakita nyo naman sa video nung day 1 natin, di ba? Kaya ayun, hindi ko tinuloy. So ngayon, hahabulin ko yung 2 hours na yun. Kaya kahit gabi tayo makarating ng Bigan is okay lang sa akin. Time space warp muna tayo, time space warp. Shout out Ate Lizelle, namimiss niya yung time space warp. Okay, so update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa Cervantes, sa may intersection, para maituro ko sa inyo. Time space warp. Ito. So pwede rin namang diretsuhin yan, kaya lang ano kasi may trail. So ito na, 48 kilometers hanggang Tagudin. Okay, so enjoy natin ang kalsada ng papuntang Besang Pass at Tagudin, no? Magandang music, pasok! Wow! Okay, akita tayo ng Besang Pass. Ito na yon, start na. Grabe, nagniningning yung mga mata ko dun ah. Grabe, ang ganda guys. Wow! Wow! Guys, grabe. Ang ganda. Literal na nasa gilid tayo ng bundok. Wow! Woo! Ganda! Tingnan nyo naman yan oh. Yan oh. Oh ha? Diba? Wow! Welcome to Besang Pass. So, ito yung Besang Pass. Tama ba? Tanong nga natin dito. Sir, ito na ba yung Besang Pass mismo? Yun pa. Yun yung pagitan ng 2 bundok, diba? Yun pa. Ito na po.
Eto yon. Ah. Ito na po yung park na ano. Ah, ito. Salamat po, kuya. Ito na nga yun. Kaso mafag. Ayun. Besang Pass Natural Monument Landmark. Ang Besang Pass ay isa sa pinakamakasaysayang mountain pass sa Pilipinas. Dito naganap ang isa sa pinakamahalagang labanan noong World War II, kung saan nagtagumpay ang pinagsamang puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa hukbong Hapones noong Hunyo 1945. Bilang paggunita sa kanilang kabayanihan, idineklara ang lugar bilang Besang Pass Natural Monument. Sa ngayon, hindi lamang ito simbolo ng kasaysayan, kundi isa ring destinasyon na kilala sa malamig na klima, luntiang kagubatan at mga tanawing kahanga-hanga. So, ayan na yung mismong Besang Pass. Ayun yung monument, no? Nakapag-picture na rin tayo. Ayan, post natin sa video. Yung picture. So, sabi ni ate, may registration doon, 10 pesos per head. Sabi niya, pwede daw tayo magdikit ng sticker. Di, magdikit tayo. Yan. Sticker na tayo. Proof na nakapunta na tayo ng Besang Pass. Time check, alas 4, 3:59. Baba na tayo ng Ilocos. Ang galing, oh, may mini ano dito sa Besang Pass. So, right now, diretso na tayo ng Vegan. At hanggang doon ay ilang oras? 3 hours sabi ni Google Maps, no? Meron na lang tayong 130 kilometers hanggang Vegan, pero hanggang Tago din sa MacArthur Highway ay ilang kilometers? 30. Okay, let's go! Wow! Woo! Yun, oh, Fago. Sarap! Oh, grabe! Wow! May falls! Grabe naman yun! Nakuha sa 360 natin. Nice one. Basa ang kalsada, oh. Ang ganda, grabe. Maagos yung tubig, oh. Galing bundok. Umuulan yan dun sa bandang taas. Or yung hamog na dito sa ulap. Grabe, guys, oh. Grabe. Wow. 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 Grabe. Ayun yung daan, oh. Doon tayo pupunta, oh. Kita niyo yung daan na yun, guys. Oh, 'di ba? Ayun yung daan. Ang sarap sana ng paliparan ng drone nito, kaya lang maulap masyado. Ganda. Kaya mo yan. Ganda. Shout out, kuya. Grabe, ang ganda, guys. Gusto kong picturean. Grabe. Parang gusto ko magpalipad ng drone dito. May ano pa, oh, may falls pa, oh. Ang ganda, grabe. Grabe. Ang ganda, oh. Ganyan niya ba yun? Ayun yung falls pababa dyan. Ang gandang EFPB niya, no? Diba? Ayun yung ano, pababa dyan.
FPV drone nandun mula dun pababa dyan. Ito din yata falls din to eh. Grabe, dun tayo galing. Punta tayo dun. Nakita niyo ba yan? Ganda. Wow. Mag-drone kaya ako. Gusto niyo ng drone? Gusto niyo ng drone? Gusto niyo ng drone? Hit niyo muna yung like button. Like niyo muna to. Eh wala, ayaw niyo mag-like eh. Hindi tayo magdo-drone. Na-like niyo na ba? Sige, sige. Sige, na-like mo na pala eh. Sige. Without further ado, eto na ang drone shots in 3, 2, 1. At yun. Tapos na ako magpalipad ng drone, guys. Ayos ba? Kung na-enjoy nyo naman yung drone shots natin, pwede ba subscribe ka naman? Ayos, no? Lupit. Sobrang ganda talaga. Ang ganda dito. Gusto kong balikan to. Kaso ang hirap niyang balikan. Siguro kung babalikan ko to, from Ilocos Sur na lang, side trip na lang na, alam mo yon, from Ilocos Sur, akyat ng Besang Pass, tapos balik Besang Pass din. So right now, time check 4:37, na-delay na ako ng na-delay. Vlog pa more. So tara na. Suyo. Pag galit, kailangan ng suyo. Falls na naman, oh. Uy, ang ganda. Falls, guys, oh. Hey. Yun. At tapos na akong magmerienda. Hindi na ako nag-vlog eh. Kasi grabe yung ano ko eh. Last 87 kilometers papuntang Vegan. Let's go! Pero hanap muna tayo ng Petron kasi nung sinenter stand ko si Maki nag 1 bar eh. Tapos ngayon 2 bars siya pagka umaandar. Anyway, yung unang Petron na madadaanan natin sa right side, which is alam ko sa Narvacan meron, is papagas na ako. Time check 6:17 PM. Sabi ni Google Maps 1 hour 44 minutes hanggang Vegan. Try natin kunin ng 1 hour 30 minutes. So, tara. Gas number 5. 537.9 pesos, 5.99 liters. So, almost 6 liters. Dito to sa may Shell, ano ba to? Kasi may takip na tarpaulin yung arko dun eh. Santa, ano yan? Ba't tinarangan nyo ng tarpaulin yung arko nyo? Santa Lucia ata to. Nakakailang kilometers na tayo? 240 kilometers. Ibig sabihin yung isang full tank ni Maki lagpas 240 kilometers. Thank you po. Kuya, Santa Lucia ba to? Tama? Santa Lucia. May takip kasi ng tarpaulin yung arko doon. May tarpaulin na nakatakip. Sabi ko, Santa lang yung nakikita. Kandon na ang susunod. Kandon. Salamat po, sir. Okay, Andon City daw ang susunod, sabi ni Kuyang Gasoline Boy sa Shell. At rekta Vegan na to, hindi na ako hihinto. Saglit na lang yung 71 kilometers na yan.
Candon City. Nasa Candon na tayo, guys. Santiago. Dito kasi sa Ilocos, ang mga ano dito is puro ano, sun at saka santa. Ganda nung ano guys, oh, sunset. Dun oh, ganda nung langit. Nag-aagaw yung ano nag-aagaw yung dilim at liwanag. Ganda. Di ko lang alam kung mako-comprehend ng ano, ng camera, pero sa naked eye ang ganda niya, guys. Sup guys, time check 7:29. Sobrang dilim sa Ilocos paggabi, grabe. At huminto ako saglit sa 7-Eleven, kakatapos ko lang, short break lang kasi naka 43 kilometers na rin naman ako mula ano, doon sa kanto sa may Tagudin. Nag Red Bull lang ako para sure kasi parang inaantok ako eh. Yan, so last 44 kilometers na lang, 54 minutes sabi ni Google. Try natin kunin na mas maigsi. Wow, ang ganda. Ang ganda ng dike dito guys, oh. Dike yan eh, ng Narvacan. Kasi yung kabila niyan, dagat na yan guys. Ganda oh, yung dike mismo na pader, nilagyan nila ng mga ilaw-ilaw. Very good. Yan, very good. Wow! Ang liwanag dito guys, oh. Tignan nyo, oh. Oh. Color yellow yung mga street lights. Yan yung old school eh. Ang naalala ko dyan, yung childhood ko. Naalala ko nung bata ako guys, pagka bibiyahe kami, aalis kami ng madaling araw. Pagdating namin sa sakayan ng jeep, sa highway, sa Valenzuela, ganyan yung mga ilaw, naalala ko. Ngayon kasi puro puti na eh. Mas maliwanag para sa akin itong mga dilaw na to. Ayan, mga old school na ilaw. Although yung ginamit nila LED na, yung ano na yan, modernized na, pero dilaw pa rin. Kaya good job kasi ganda. Bumabalik yung childhood ko. Guys, ito na yung tulay oh. Patawid na tayo ng tulay na patawid ng Bigan. Ito oh. Ayun, maganda dito pag may araw. Ayun, at nandito na tayo sa Vigan. Yun. Picture muna. So, ayun. Tapos na akong mag-mandatory picture. Hindi mandatory ang Vigan, pero gusto ko lang may picture ako. Pasok tayo ng Vigan. Punta na tayong hotel. Di ko sure kung open pa yung Calle Crisologo kasi 8:20 na. Siguro daanan ko na lang bukas ng umaga. Or maganda kasi kita sa Philippine Loop natin yun eh, Calle Crisologo yun eh. Pero yung ibang Philippine Looper naman is hindi na sila nagpupunta ng Calle Crisologo. So ito na yung mga sinaunang building. Naalala ko first na punta ko dito, yung North Loop ko nung December, eh manghang-mangha ako no. So ito yung Ilocos Sur, I think yan yung provincial capital nila. Ayan. Ito yung plaza. Ayan oh, ganda guys. On my left, nandyan din yung Calle Crisologo. So tayo, diretso lang. Ayun na, ito na yung Vigan Traversa Hotel. Ayun na. Kaso, alam ko doon ang parking ng motor. Tingnan natin. Ayun! And the day is gone.
Ayun. And the day is done, guys. At ayun, nandito na tayo sa Traversa Hotel. Dito na ako sa room, guys. So, yung kinuha ko is yung pinakamura lang, yung standard twin. So, ayun, dalawa yung kama. Diyan ko na muna tatapusin yung ating episode number 4 of our Philippine Loop Adventure Tour. Nag-enjoy ba kayo? Kung nag-enjoy kayo, please like, comment, and subscribe na din. Click niya rin yung bell icon para updated kayo sa next upload natin. Thank you guys for watching. Muli, I'm Motocrip from Vigan City, no? Samahan nyo ako muli bukas o sa susunod na video para sa ating riding day number 3 kung saan pupunta tayo ng Pagudpud at saka ng Blazing Mountain of the Gods. So hanggang sa muli guys, maraming salamat sa panonood. This is Motocrip signing off. Sa susunod na episode ng ating Philippine Loop Adventure Tour. Nandito na tayo. Grabe ang Solsona. Ang ganda. Shoutout po. And salamat. Welcome to Pagudpud!